Nagulantang ang buong mundo sa emergency order ng Pangulo ng Pilipinas. Lahat ng gusaling itinayo ng China, gibain. Nagsimula ang demolition ng 47 na kondominium na itinayo ng China sa nakalipas na 10 taon. Ang dahilan? Nakakagulat. Gumuho ang isang kondo ng China. Namatay ang mga mamamayan. Ang bakal na ginamit ay 48% lamang, hindi umabot sa kalahati. Nagbanta ang China ng 1 bilyong lawsuit at lumitaw pa ang ibang bansa na nag-alok ng tulong. Kami ang magtatayo sa halip, ngunit mas nakakagulat ang sagot ng Pangulo ng Pilipinas. Hindi ang China, hindi rin ang ibang bansa. Tanging ang Pilipinas, lokal, lamang ang tatanggapin namin. Isang maliit na bansa, sabay na tinanggihan ang mga malalaking kapangyarihan. Ano ang nakita ng Pilipinas sa sarili nitong mga mamamayan? Pagkatapos ng 2 taon, na kumpleto ng mga kumpanyang Pilipino ang 5,000 unit ng pabahay. Mas maaga pa ng 1 buwan sa itinakda, nagbigay ng pangwakas na anunsyo ang pamahalaan ng Pilipinas. Lahat ng konstruksyon sa hinaharap ay ipagkakatiwala sa Pilipinas, lokal. Tuluyang nawala ang likod bahay ng China. Ano ba talaga ang nangyari? Magsisimula na tayo ngayon. Bago magpatuloy, paki-subscribe at like ang channel. Suportahan kami ng inyong maiinit na komento. Mabuhay ang Pilipinas. Nagsagawa ng emergency press conference ang Pangulo ng Pilipinas. Nagmadaling pumunta sa Maynila ang lahat ng media sa mundo. Ano ang nangyari? Ako si Robert Anderson, isang PhD sa Construction Engineering mula sa Amerika at Honorary Professor ng Architectural Engineering sa Harvard University. Tumayo ang Pangulo sa harap ng mic. Matigas ang kanyang mukha. Ilang segundo ng katahimikan. At pagkatapos ay isang bombshell na pahayag. Simula ngayon, tuluyan na nating ititigil ang lahat ng operasyon ng mga Chinese construction company. Nagbulungan ang mga mamamahayag. Nagtaas ng kamay ang isang Chinese reporter. Ano ang dahilan? Sumagot ang Pangulo. Namatay ang ating mga mamamayan dahil sa gusaling itinayo ng China. Agad akong sumakay ng eroplano. Lumipad ako patungong Maynila, Pilipinas. Kailangan kong kumpirmahin mismo ang katotohanan ng insidenteng ito na yumanig sa industriya ng konstruksyon sa buong mundo. Pagdating sa paliparan, agad akong nagpunta sa site. Sabi ng taxi driver, "Dayuhan po kayong reporter? Pupunta kayo sa site ng insidente?" Galit na galit ang buong bansa. Pagdating ko, napahinga ako ng malalim. Isang 8 palapag na kondo ang tuluyang gumuho. Parang bundok ng mga bloke ng semento ang nakatambak. Naghuhukay ang mga rescue team sa mga guho. Ilan ang namatay? Tanong ko. Sagot ng site manager. 5. Mag-anak na nakatira sa 5th floor. Ama, ina, at isang 8 taong gulang na bata, isang pamilya, nawala sa isang iglap. Sa loob ng 40 taon, nilibot ko ang mga construction sites sa buong mundo, Dubai, Singapore, New York. Libu-libong gusali ang inimbestigahan ko. Ngunit ito ang unang pagkakataon na nakita ko ang isang gusaling gumuho ng ganoon kabilis. Sinuri ko ang mga guho, hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Sa lugar kung saan dapat may bakal, wala. Wala man lang kalahati ng kailangan. Hinawakan ko ang semento. Naghiwa-hiwalay ito sa kamay ko. Mali ang cement mix ratio. Hindi ito gusali, bulong ko. Bahay na gawa sa papel. Nandoon ang opisyal ng Philippine Construction Safety Agency. Tinanong ko siya, sino ang nagtayo ng gusaling ito? Sumagot siya, isang Chinese construction company. Natapos 3 taon na ang nakalipas. Natanggap ko ang investigation report. Nagngingit-ngit ako sa galit habang nagbabasa. Rebar usage, 48%. Hindi man lang kalahati. Cement grade, mas mababa sa standard. Ang mga dokumento ng quality inspection ay peke. Nilagyan lang ng stamp ng past nang hindi man lang nag-i-inspeksyon. Hindi lang iyon. Isang mas nakakagulat na katotohanan ang nabunyag. Ang kumpanyang ito ay nagtayo ng 47 gusali sa Pilipinas, mga kondo, paaralan, ospital, at government office. Mataas ang posibilidad na lahat ay itinayo sa parehong paraan. Naglunsad ng emergency investigation ang pamahalaan ng Pilipinas. Ang resulta ay kakilakilabot. Sa 40 gusali, 28 ang hinatulan na substandard, higit sa 1%. Ang mga gusaling araw-araw na pinapasukan ng mga mamamayan ay nasa bingit ng pagguho. May mga gusali ng paaralan.
Mahigit 1,000 bata ang nag-aaral doon araw-araw. Kung gumuho ito habang nagklase, nakakatakot isipin. Sumiklab ang galit ng mga Pilipino. Kumalat sa social media ang slogan, "Palayasin ang China." Nagmartsa ang mga demonstrator sa kalye. Itiwalag ang mga Chinese construction company. Ang sigaw na bumalot sa Maynila. Nagpunta ako sa local office ng kumpanyang Chino. Sarado ang pinto. Nakalisan na ang mga tauhan. Walang sinumang mananagot. Nagpunta ako sa palasyo. Isang emergency cabinet meeting ang isinagawa. Pagkatapos ng meeting, lumabas ang Secretary of Construction. Tinanong ko, ano ang naging desisyon? Sumagot ang kalihim. Tuluyang pagpapaalis sa lahat ng Chinese construction company. Ang lahat ng proyektong isinasagawa ay itinigil. Ipinagbabawal din ang lahat ng bagong kontrata. Paano na ang konstruksyon sa hinaharap? Tanong ko. Nag-isip ng kaunti ang kalihim at sinabi, kailangan nating maghanap ng bagong partner. Isang bansa na mapagkakatiwalaan natin ang buhay ng ating mga mamamayan. Tinanong ko, aling bansa ang iniisip ninyo? Sumagot ang kalihim. Ang Pilipinas. Ang Pilipinas? Nagulat ako. Ang Pilipinas ay isang construction giant, ngunit hindi ko madalas marinig ang kanilang aktibidad sa malalaking proyektong ganito. Bakit Pilipinas? Ipinaliwanag ng kalihim. Nagpadala ng proposal ang mga Philippine Construction Company. Magtatayo sila ng bagong kondo sa lugar na gumuho. Malaking proyekto, mahigit 0.6 bilyon. Tumango ako. Isang nakaka-interes na istorya. Ang Pilipinas ang papasok sa lugar na sinira ng China. Magiging iba ba ang Pilipinas? Bumalik ako sa hotel at tiningnan ang labas ng bintana. Kumalat ang night view ng Maynila. Gaano karaming substandard na gusali ang mayroon sa mga building na iyon. Nabubuhay sa takot ang mga Pilipino araw-araw. Ang iniwan ng dambuhalang Chinese Economic Plan ay hindi magagandang pangako, kundi substandard na konstruksyon, gumuho na mga gusali at namatay na mamamayan. Kaya bang hilumin ng Pilipinas ang sugat na ito? Malalaman natin bukas. Kinabukasan, may tawag mula sa Philippine Department of Construction. Dr. Anderson, darating ang delegasyon ng mga Philippine Construction Company. Gusto mo bang sumama? Agad akong nagpunta sa paliparan. Gusto kong malaman kung anong proposal ang dala ng Pilipinas. Mga Pilipino na nakasuot ang bumaba sa eroplano. Napansin ko ang lalaking nangunguna. Siya ang kinatawan ng Maharlika Konstruksyon. May hawak siyang makapal na folder ng mga dokumento. Nagsimula ang presentation sa conference room ng Department of Construction. Dumalo ako. Nagsalita ang kinatawan ng Pilipinas. Una sa lahat, nagpapahayag kami ng matinding pakikiramay sa mga biktima. Huminto siya. Kami ang magtatayo ng bago. Magtatayo kami ng ligtas na tahanan sa lugar na gumuho. Lumabas ang mga numero sa screen. Leo. B. I. L. I. O. N. M. A. H. I. G. I. D. Wu. Ling. Y. U. N. I. D. N. G. P. A. B. A. H. E. Y. A. N. G. P. I. N. A. K. A. M. E. L. A. K. I. N. G. 8. H. O. U. I. N. G. P. R. O. J. E. C. Dot. And 8. I. P. S. A. K. A. S. A. Y. E's. A. I. Y. A. N. N. G. P. I. L. I. P. I. N. A. S. N. A. G. B. U. L. U. N. G. A. N. A. N. G. M. G. A. O. P. I. S. Y. A. L. N. G. P. I. L. I. P. I. 5. N. A. S. M. A. Y. I. S. A. N. G. And O. F. F. E. C.
I A L ang Velman N A N A G T A N O N G 6 billion, mahigit 5,000 unit nung pabahay. Ang pinakamalaking housing project sa kasaysayang Pilipinas. Nagbulunga ng mga opisyal Pilipinas. May isang opisyala na nagtanong. 6 bilyon ay napakalaking halaga. Ano ang kondisyon? Ang Tsina ay laging may kondisyon sa likod. Sumagot ang kinatawan ng Pilipinas. Walang kondisyon, may pangako lang. Magtatayo kami ng may pinakamataas na kalidad. Mga bahay na matitirhan ng ligtas ng mga Pilipino. Nakikinig ako sa tabi. Sa totoo lang, nagduda ako. Ang negosyo ay hindi charity. Hindi ito kikilos ng walang kita. Pero walang kondisyon? Pagkatapos ng meeting, nilapitan ko ang kinatawan ng Pilipinas. Ako si Dr. Anderson. May tanong ako? Tumango siya. Bakit ninyo ginagawa ito? Parang hindi kayo kikita. Tumawa siya. Doktor, kung titingnan lang ang kita, ganyan nga. Pero tinitingnan namin ang pangmatagalan. Kung makakapagtatag kami ng tiwala sa ating bansa, bubukas ang iba pang proyekto. RELES, Power Plant, Smart City. Ang diskarte namin ay palakihin ang pie. Dagdag pa niya. At may isa pa. Noong nagpapawis ang henerasyon ng aming mga magulang sa gitnang silangan, tinulungan kami ng mundo. Ngayon, kami naman ang magbabalik ng utang na loob. Napatulala ako. Sa loob ng 40 taon sa industriya ng konstruksyon, nakakita ako ng maraming kumpanya. Ngayon lang ako nakarinig ng ganito. Pagbalik sa hotel, nagsimula akong magsaliksik tungkol sa mga Philippine Construction Company. Binuksan ko ang laptop at nag-search. Nanlaki ang mga mata ko sa nakita ko. Alam ba ninyo kung sino ang nagtayo ng pinakamataas na skyscrapers sa mundo? Ang pinakamataas na tower sa Kuala Lumpur, 452 metro. Ang Maharlika Konstruksyon ang nagtayo ng isang tower, mas naunang natapos kaysa sa partner na kumpanya. Ang sikat na hotel sa Singapore na may rooftop pool, pinakamahal na hotel construction sa mundo, itinayo ng Luzon Builders. Ang dating pinakamataas na skyscraper sa Taiwan, itinayo ng Apo Semento. Ang artificial island na itinayo sa dagat ng UAE, gawa ng Katipunan Builders. Hindi nagtatapos ang listahan. Sa Saudi Arabia, ang 100 bilyong futuristic city na itinatayo, nangunguna rin ang mga kumpanyang Pilipino. Tiningnan ko ang screen ng matagal. Ang pinakamataas, pinakamahirap at pinakamahal na gusali sa mundo ay itinayo ng mga Pilipino. Nagtrabaho ako sa industriya ng konstruksyon sa Amerika sa loob ng 40 taon, pero hindi ko akalain na ganito. Ang Philippine Construction Technology ay world class. Hindi. Ito ay ang pinakamahusay. Agad akong naghambing. Inihambing ko ang project ng Tsina at ng Pilipinas na may parehong laki. Steel usage, Pilipinas. 120% ng international standard. Tsina, hindi umabot sa 50%. Higit sa doble ang pagkakaiba. Quality inspection. Pilipinas, dumadaan sa 50 yugto ng inspection. Sinusuri ang lahat mula sa pundasyon hanggang sa pagtatapos. Tsina, gumawa lang ng mga dokumento at nilaktawan ang inspeksyon. Earthquake-resistant design. Pilipinas, idinisenyo upang makatagal sa 7.0 magnitude na lindol. Ang gusali ng Tsina ay madalas na walang earthquake-resistant design. Warranty period. Pilipinas, 10 taong warranty. Tsina, hindi na makontak pagkatapos matapos. Habang naghahambing, lalong lumalaki ang pagkakaiba. Nakakahiya na gamitin ang parehong salita, konstruksyon. Isinulat ko sa aking notebook. Ang konstruksyon ng Pilipinas at ang konstruksyon ng Tsina ay hindi maihahambing. Ang paghahambing sa kanila ay isang insulto. Kinabukasan, bumalik ako sa Philippine Department of Construction. Ipinakita ko ang resulta ng aking pagsusuri sa kalihim. Kalihim, matalino ang inyong desisyon na piliin ang Pilipinas. Ito ang kumpanyang nagtayo ng pinakamahusay na gusali sa mundo. Ligtas ang mga Pilipino. Tumango ang kalihim. Alam din namin, kaya Pilipinas ang pinili namin. Tumingin siya sa labas ng bintana. Sabi ng Tsina, mura. Sabi nila, mabilis. Ano ang resulta? Namatay ang mga mamamayan. Alam na namin na ang mura ay laging mahal sa huli. Tinanong ko, mananahimik ba ang Tsina? Malaking halaga ang nakataya. Naging matigas ang mukha ng kalihim. Nagsimula na. Ngayong umaga, may tawag mula sa Chinese Embassy.
Ano ang sabi? Maghahain daw sila ng lawsuit. 1 bilyong damage claim at pati ang isang malaking block na ginagampanan ang papel ng Russia sa orihinal ay nakialam. Hindi na normal ang sitwasyon. Tsina at ang block na ito. Dalawang malaking kapangyarihan ang sabay na nagbigay ng presyon sa Pilipinas. Kakayanin kaya ng maliit na bansang ito? Nagulantang ang Beijing. Sabay-sabay na kinondena ng state media ng Tsina ang Pilipinas. Bansang walang utang na loob, sinuklian ng masama ang kabutihan, naging puppet ng kanluran. Kinontak ko ang mga correspondent sa Beijing. Tinanong ko kung ano ang atmosphere. Nagkakagulo dito. Emergency situation sa departamento na namamahala sa economic plan. Walang president ang pagpapaalis ng Pilipinas sa mga kumpanya ng Tsina. Pagkatapos ng 2 araw, bumisita ang Chinese ambassador sa Philippine Ministry of Foreign Affairs. Naghintay ako sa harap ng investigation site. Nagtipon ang mga reporter. Natapos ang pag-uusap. Lumabas ang Chinese ambassador na matigas ang mukha. Nagmadali ang mga reporter. Ano ang napag-usapan? Sumagot ang ambassador. Mahigpit kaming nagprotesta laban sa paglabag sa lehitimong karapatan ng kumpanyang Chino. Kung walang sapat na kompensasyon, magsasagawa kami ng legal action. Legal action ang tala 1 bilyong lawsuit. Naghahanda ang Chinese construction company na idemanda ang pamahalaan ng Pilipinas para sa damage claim. Kinausap ko ang opisyal ng Philippine Foreign Affairs. Kumusta ang sitwasyon? Nagbuntong hininga siya. Malakas ang presyon. Ang bilyon ay malaking bahagi ng national budget namin. Kung matatalo kami sa lawsuit, yayanig ang bansa. Hindi lang iyon ang pananakot ng Tsina. Nagsimula na rin ang presyon sa ekonomiya. 90% ng export ng Pilipinas ay dumadaan sa Tsina. Coal, tanso, mineral lahat ay patungong Tsina. Nagsimulang pabagalin ng Tsina ang customs clearance sa border. Naghintay ang mga truck ng ilang araw sa hangganan. Sumigaw ang mga kumpanya ng mining sa Pilipinas. Malulugi kami nito. Nawala rin ang mga turista mula sa Tsina. Naglabas ng ban sa group tours. Sinalanta ang industriya ng turismo sa Pilipinas. Naging bakante ang mga hotel sa Maynila. At ang malaking block na ginagampanan ang papel ng Russia sa orihinal ay nakialam. Bumisita ang kanilang Minister of Construction sa Pilipinas. Sa labas, mukhang pakikipagtulungan, ngunit iba ang loob. Kami ang magtatayo sa halip ng Tsina. Kung ang aming kumpanya ang papasok, wala nang masasabi ang Tsina. Nakakaakit ang offer nila. Kung may backer na malaking bansa, baka makayanan ang presyon ng Tsina, ngunit may kapalit. Sa halip, gusto naming palawakin ang military cooperation sa loob ng Pilipinas. Military cooperation. Sa totoo lang, nangangahulugan ito ng pagpapasakop sa impluensya nila. Ang Pilipinas ay nasa pagitan ng Tsina at ng bloc na ito. Kung kumiling sa isa, kukunutan ng noo ng isa. Kung kukunin ang kamay ng bloc na ito, tiyak na lalong magiging agresibo ang Tsina. Naramdaman ko habang kinakausap ang mga opisyal ng pamahalaan ng Pilipinas kung gaano kahirap ang sitwasyon ng maliit na bansang ito. 110 milyong populasyon, pero napapagitnaan ng 2 malaking kapangyarihan. Kung itutulak ng isa, babagsak. Kung hihilain ng isa, mapupunit. Lalong naging matindi ang atake ng Chinese media. May isang state media na sumulat ng editorial. Sino ang nagbigay buhay sa Pilipinas? Ang Tsina ang nagtayo ng infrastructure. Ang Tsina ang bumili ng kanilang mga produkto. May kapalit ang mga walang utang na loob. Isang pagbabanta, lantaran na pagbabanta. Inakala ng Tsina na susuko ang Pilipinas. Hindi susuko ang isang maliit na bansa sa isang malaking kapangyarihan. Sa huli, luluhod sila. Sa totoo lang, iyon din ang inisip ko. 1 bilyong lawsuit, economic blockade, presyon mula sa kabilang block. Anong bansa ang makakayanan nito? Pagkatapos ng ilang araw, lumabas ang balita. Magbibigay ng emergency TV address ang Pangulo ng Pilipinas. Nanood ako sa lobby ng hotel. Hawak ng buong sambayanan ng Pilipinas ang kanilang hininga. Lumabas ang Pangulo sa screen. Determinado ang kanyang mukha sa lahat ng mamamayan. Huminto siya at sinabi, "Tinanggihan namin ang kahilingan ng Tsina, pati ang offer ng kabilang bloc. Hinding-hindi kami luluhod sa anumang malaking kapangyarihan." Nagulat ang mga tao sa lobby. Nagpatuloy ang Pangulo. Namatay ang ating mga mamamayan. Namatay dahil sa substandard na konstruksyon. Ang party
na dapat managot ang siyang nagbabanta sa amin. Dapat ba itong mangyari? May mali ba kaming ginawa? Kasalanan ba na humiling kami ng ligtas na tahanan? Tumindi ang boses ng Pangulo. Ang Pilipinas ay isang maliit na bansa, ngunit hindi kami papayag na hamakin dahil maliit kami. May karapatan kaming pumili. Karapatan naming pumili ng partner na ipagkakatiwalaan namin ng buhay ng aming mga mamamayan. Diretso siyang tumingin sa kamera. Pinili namin ang Pilipinas, lokal. Tanging ang Pilipinas lamang ang tatanggapin namin. Hindi magbabago ang desisyong ito. Nagpalakpakan ang mga Pilipino na nanonood sa TV. Umiyak ang ilan. Mabuhay ang Pangulo! Sigaw ng isang tao. Nakatitig ako sa screen, tulala. Sa loob ng 40 taon, nakita ko ang international politics. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko ang isang maliit na bansa na sabay na tumanggi sa dalawang malaking kapangyarihan, nagulantang ang Beijing. Nalito rin ang bloc na iyon. Sigurado sila na susuko ang Pilipinas, ngunit hindi nagpatinag ang Pilipinas. Hindi ang Tsina, hindi ang bloc na iyon. Tanging ang Pilipinas, lokal lamang. Bakit Pilipinas? Kailangan ko itong imbestigahan ng mas malalim. Nagulat ang mundo. Pagkatapos ng speech ng Pangulo, sabay-sabay na nagulat ang international media. Philippines rejects China and the other bloc simultaneously. Bold choice of a small nation. Philippines chooses local builders. Shift in the great power dynamics. Sa hotel room, nag-iisip ako habang nanonood ng balita. Sa loob ng 40 taon, ito ang una. 110 milyong populasyon ng Pilipinas. Maliit ang ekonomiya. Isang bansang sabay na tumanggi sa Tsina at sa kabilang blok. Katumbas ito ng suicide. Ngunit hindi natakot ang Pilipinas. Bakit? Kinausap ko pa ang mga opisyal ng pamahalaan ng Pilipinas. Sumagot ang Secretary of Construction sa tanong ko. Dr. Anderson, bakit Pilipinas? Tiningnan niya ang labas ng bintana. Simple lang. Dahil hindi kami inityapwera ng Pilipinas, lokal. Anong ibig mong sabihin? Ipinaliwanag niya. Nakipagtrabaho kami sa Tsina sa loob ng 20 taon. Sabi nila, partner sila sa economic plan. Ano ang resulta? Substandard na konstruksyon, bundok ng utang, namatay na mamamayan. Nakipagtrabaho kami sa kabilang block sa loob ng 100 taon, katulad ng Russia, Soviet context, mula pa noong huling bahagi ng 20th century. Pero palagi kaming tiningnan ng block na iyon bilang vassal state. Kailanman ay hindi kami tiningnan bilang pantay na partner. Diretso siyang tumingin sa akin. Iba ang Pilipinas. Lokal. 10 taon na ring pumapasok ang mga kumpanyang Pilipino dito. Sa maliliit na proyekto. Pero wala ni isang problema. Tinupad ang lahat ng pangako. Perpekto ang kalidad. Sigurado ang after service. Tumango ako. Pagtitiwala. Sa huli, ito ay tungkol sa trust. Dagdag pa ng kalihim. At may mas mahalaga pa, huminto siya. Hindi kami hinamak ng mga Pilipino. Ang Tsina ay laging mayabang. Kung wala kami, hindi kayo mabubuhay. Ganoon din ang kabilang block. Makinig kayo sa amin. Kung hindi, magkakagulo. Iba ang Pilipinas. Lokal. Tinanong nila, gusto ba ninyong makipagtulungan? Sabi nila, magkasama tayong umunlad. Maliit na pagkakaiba. Pero ang maliit na pagkakaiba, na iyon ang nagpabago sa lahat. Lumabas ako sa kalye ng Maynila. Interesado ako sa reaksyon ng mga mamamayan. Una kong kinausap ang isang taxi driver na nasa 30s. Nakita mo ba ang speech ng Pangulo? Tanong ko. Ngumiti siya. Oo, syempre. Gumaan ang loob ko. Sa wakas, nagkaroon din tayo ng boses. Paano kung maghiganti ang Tsina? Tanong ko. Nagkibit balikat siya. Kahit ganoon. Ano ang gusto nila? Mabubuhay ba kami ng laging api? Gusto ba nila na manirahan ang mga anak namin sa mga gusaling gumuho? Ayoko, mas gugustuhin kong mamatay ng may dangal. Pangalawa kong kinausap ang isang merchant na nasa 50s. Nagbebenta siya ng damit sa palengke. Ano ang tingin mo sa Pilipinas? Lokal. Sumagot siya, gusto ko ang Pilipinas. Maganda ang drama nila at maganda ang cosmetics. Pero may mas mahalaga pa. Ano iyon? Ang kapatid ko ay nagtrabaho sa construction site ng Pilipinas, lokal, sa loob ng 10 taon, sa gitnang silangan. Iyon ang bumuhay sa pamilya namin, sabi ng kapatid ko. Matapat ang mga Pilipino, kung mangako, tinutupad. Tinrato nila kaming tao. Ang pangatlo ay isang estudyante sa kolehiyo. May movement na nangyayari sa internet. Sabi niya,
at pinakita sa akin, Philippines, choice, China, out, independence. Daan-daang libo ang nag-post. Hindi ka ba natatakot? Maghihiganti ang China sa ekonomiya, tanong ko. Umiling siya. Natatakot. Siyempre natatakot. Pero may mas nakakatakot pa. Ang mamatay ang pamilya sa gumuhong gusali. Ang mabuhay sa substandard na konstruksyon ng China, mas nakakatakot iyon. Naglakad ako sa lungsod at nag-isip. Hindi sa hindi takot ang mga Pilipino, natatakot sila. Pero naglakas loob sila upang maiwasan ang mas nakakatakot. Pauwi sa hotel, dumaan ako sa harap ng Philippine Embassy na ginagampanan ang papel ng Japan sa orihinal. Nagulat ako. May mga tao na nagtipon sa harap ng embahada. May hawak silang mga bulaklak. Ano ang ginagawa ninyo? Tanong ko. Sumagot ang isang mamamayan. Nagpapasalamat. Hindi ba't hinawakan ng Pilipinas ang kamay namin? Nakakatakot ang China. Nakakatakot ang kabilang blok. Pero ang Pilipinas lang ang kumampi sa amin. Natambak ang mga bulaklak sa pader ng embahada. May naglagay ng sulat. Magkahalo ang wikang Filipino at ang wika ng Pilipinas. Salamat, kapatid na bansa. Hindi namin kayo malilimutan. Naging mainit ang dibdib ko habang binabasa ang sulat. Noong gabing iyon, may tawag mula sa Maharlika Konstruksyon. May groundbreaking ceremony. Dr. Anderson, maaari po ba kayong dumalo? Groundbreaking ceremony. Talagang magsisimula ang Pilipinas. Hindi lang salita, kundi gawa. Isinulat ko sa aking notebook, nagbanta ang China. Nag-offer ng transaksyon ang kabilang blok. Tumulong lang ang Pilipinas, lokal. Ang pagkakaiba na iyon ang nagpasya sa pagpili ng Pilipinas. Ang mga malalaking kapangyarihan ay kumikilos sa pamamagitan ng lakas. Gusto nilang makuha ang gusto nila sa pamamagitan ng pananakot at presyon. Ngunit iba ang Pilipinas, lokal. Sa halip na lakas, lumapit sila sa pamamagitan ng tiwala. Nakita ng maliit na bansang Pilipinas ang pagkakaiba na iyon. Kaya tinanggihan nila ang dalawang malaking kapangyarihan at pinili ang Pilipinas, lokal. Bukas na ang groundbreaking ceremony. Matutupad kaya talaga ng Pilipinas ang pangako? Titingnan ko mismo. Dumating ang umaga ng groundbreaking ceremony. Sa lugar kung saan gumuho ang kondo sa labas ng Maynila, natanggal na ang mga guho. May banner sa ibabaw ng walang laman na lupa, Pilipinas at Pilipinas. Magkasamang itatayo ang kaligtasan. Dumalo ang Pangulo ng Pilipinas. Ang Philippine Ambassador na gumaganap bilang Japan Ambassador sa orihinal, ang kinatawan at mga engineer ng Maharlika Konstruksyon, at daan-daang Pilipino, nandoon din ako. Bilang construction engineer, gusto kong makita mismo kung paano isasagawa ang proyektong ito. Ang Pangulo ang unang naghukay, nagpalakpakan. Sabi ng kinatawan ng Pilipinas, nagsisimula kami ngayon. Pagkatapos ng 2 taon, 5,000 unit ng pabahay ang matatapos sa lugar na ito. Nangangako kami ng mga bahay na matitirhan ng ligtas ng mga Pilipino. Pagkatapos ng groundbreaking ceremony, nagpunta ako sa site office. Gusto kong makilala ang mga engineer ng Pilipinas. Gusto kong kumpirmahin mismo ang construction plan. Sinalubong ako ni Enger Santos, ang site manager. Isang Pilipino na, nasa 50s. Ikaw si Dr. Anderson, ang legend ng American construction industry. Diretso akong nagtanong, maging tapat ka. Ano ang pinagkaiba nito sa gusaling ginawa ng China? Tumawa si Enger Santos. Ipapakita ko sa iyo mismo. Ang ipinakita niya ay ang pinakamasinsin na blueprint na nakita ko sa buhay ko. Nakalista ang rebar placement ng bawat palapag, bawat haligi at bawat pader sa milimeter na sukat. Tingnan mo muna ang rebar usage, sabi niya, at itinuro ang numero. 120% ng international standard ang inilalagay namin. Kung 100 ang standard, 120 ang ilalagay namin. Tinanong ko, ang investigation result ng gumuhong gusali ng China ay 48%. 120% versus 48%. Higit sa doble ang pagkakaiba. Hindi, halos triple. Nagpatuloy si Enger Santos sa pagpapaliwanag. Tingnan mo ang cement grade. Tanging premium cement lang ang ginagamit namin. Dumadaan sa 3-strength test. Ang semento na ginamit sa gusali ng China ay substandard na may halong buhangin. Kumuha siya ng isa pang dokumento. Earthquake-resistant design. Ang Pilipinas ay may lindol. Ang aming gusali ay makakayanan ng 7.0 magnitude na lindol.
Walang earthquake-resistant design ang gusali ng Tsina. Kahit mayroon sa blueprint, hindi inilapat sa aktwal. Nagulat ako. Magtatayo ng kondo sa bansang may lindol ng walang earthquake-resistant design? Hindi ito gusali, kundi time bomb. Ipinakita ni Enger Santos ang pinakamahalagang dokumento, ang Quality Inspection Checklist. 50 item ang nakalista. Nagsasagawa kami ng 60 yugto ng quality inspection, mula sa foundation hanggang sa pagtatapos. Kung failed ang isang yugto, hindi kami magpapatuloy sa susunod. Binasa ko ang listahan. Rebar inspection, concrete strength test, welding non-destructive test, waterproofing inspection, insulation inspection. Walang katapusan. Hindi ginawa ng Tsina ang mga inspeksyong ito, di ba? Umiling si Enger Santos. Gumawa lang sila ng mga dokumento at nilaktawan ang inspeksyon. Hindi raw nagpunta sa site ang inspector. Nilagyan lang ng stamp. Sa loob ng 40 taon, nilibot ko ang mga construction site sa mundo. Amerika, Europa, Gitnang Silangan, Asia. Libu-libong project ang inimbestigahan ko. Ang quality control system ng Pilipinas ay world class. Tinanong ko si Enger Santos, bakit ninyo ginagawa ito? Mas mataas ang gastos, di ba? Sumagot siya, Doktor, may natutunan kami mula sa henerasyon ng aming mga magulang na nagtayo ng gusali sa gitnang silangan. Walang hindi kaya. Gagawin namin. Kahit impossible, gagawin namin. At isa pa, walang shortcut. Ang gusaling itinayo namin ay mananatili sa loob ng ilang dekada. May mga tao na maninirahan dito. Kung mag-shortcut kami, may mamamatay. May mamamatay. Tumimo sa dibdib ko ang salitang iyon. Sa lugar na ito, may namatay dahil sa shortcut ng Tsina. Sinuri ko pa ang site. Nagtatrabaho ang mga Philippine engineer kasama ang mga Filipino worker. Isang kamangha-manghang tanawin. Tinuturuan ng Philippine engineer ang Filipino worker kung paano itali ang rebar. Ipinapakita ito ng hawak ang kamay. Nagsasagawa ba kayo ng technology transfer? Tanong ko. Tumango si Enger Santos. Oo, syempre. Kapag natapos ang proyektong ito, dapat ay makapagtayo na ang mga Filipino engineer ng mag-isa. Hindi kami mananatili dito habang buhay. Hindi kailanman ginawa ng Tsina ang ganito. Nagdala lang sila ng mga Chinese worker at umalis. Zero technology transfer. Isang istruktura na gagawing laging umaasa ang Pilipinas sa Tsina. Binuksan ko ang laptop. Muling binuo ko ang track record ng mga Philippine construction company sa mundo. Gusto kong ipakita ito sa mga opisyal ng Pilipinas. Pinakamataas na tower sa Kuala Lumpur, Maharlika Construction. Hotel sa Singapore na may rooftop pool, Luzon Builders. Pinakamataas na skyscraper sa Taiwan, Apo Cemento. Pinakamahusay na cable-stayed bridge sa mundo, Katipunan Builders at Visayas Construct. Futuristic city sa Saudi Arabia, maraming kumpanyang Pilipino ang kasali. Habang tinitingnan ang listahan, ako mismo ay nagulat ulit. Ang pinakamataas, pinakamahirap at pinakamahal na gusali sa mundo. Lahat ay itinayo ng Pilipinas. Isinulat ko sa aking report. Walang saysay ang paghahambing ng konstruksyon ng Pilipinas at konstruksyon ng Tsina. Magkaiba ang antas. Ang Pilipinas ay ang pinakamahusay sa mundo. Ang Tsina ay hindi man lang marunong sa basic. Ang paghahambing sa kanila ay isang insulto. Pag-alis sa site, naging sigurado ako. Talagang mapalad ang Pilipinas na pinili ang sarili nitong mga mamamayan. Kung ipagkakatiwala sa kanila, hinding-hindi naguguhong muli ang gusali. Ngunit may tanong pa rin, bakit ginagawa ito ng mga Pilipino? Mukhang hindi lang para sa pera. May iba pang dahilan. Kailangan kong hanapin ang sagot. Bakit Pilipinas? Gusto kong hanapin ang sagot sa tanong na ito. Mukhang hindi lang ito tungkol sa technology. May mas malalim na dahilan. Kinausap ko ang Philippine Construction Minister. Nakipagkita kami sa isang cafe malapit sa palasyo. Gusto raw niyang makipag-usap ng walang formalities. Kalihim, direkta akong magtatanong. Sabi ko at inilapag ang kape. Bakit Pilipinas? May Germany, may Amerika. Marami pang bansang may mataas na technology. Ngumiti ang kalihim. Dr. Anderson, magandang tanong. Iyan ang tanong ng lahat. Tumingin siya sa labas ng bintana. Simple lang ang sagot. Dahil kapatid namin ang Pilipinas. Kapatid? Oo. Tunay na kapatid. Hindi mag-shortcut ang kapatid. Hindi magsisinungaling ang kapatid. Tutulong ang kapatid kapag may problema. Humiling ako ng karagdagang paliwanag.
Nagsimulang magkuwento ang kalihim. Doktor, alam mo ba kung kailan nagsimulang maging malapit ang Pilipinas at ang sarili nating bansa? Noong 1990s. Nang maging demokratiko ang Pilipinas. Ang 1990s, ang panahon ng gumuho ang Soviet Union, iniwan din ng Pilipinas ang socialism at lumipat sa demokrasya. Noong panahong iyon, gumuho ang ekonomiya ng Pilipinas, tumigil ang tulong mula sa Soviet Union, maraming nagutom, may mga namatay sa lamig noong taglamig. Noong panahong iyon, ang unang bansa na nagbigay ng tulong ay ang Pilipinas. Food aid, medical aid, livelihood supplies. Walang kondisyon. Walang sinabi na, bayaran ninyo. Hindi ba't katabi lang natin ang Tsina? Tanong ko. Nagbigay ng mapait na ngiti ang kalihim. Isinara ng Tsina ang border. Takot sila na baka tumawid ang mga Pilipino. Walang pakialam kung mamatay kami sa gutom. Nagpatuloy siya. Noong 1990s, nagpadala ang Pilipinas ng medical team. Nagtayo sila ng ospital sa Maynila. Nag-opera ng libre. Nag-aral sila ng mga Filipino doctor. Ngayon, 30% ng mga Filipino doctor ay nag-aral sa Pilipinas. Tumango ako. 30%, isang nakakagulat na porsyento. Nagpatuloy ang kalihim at ang aming mga kabataan ay nagpunta sa Pilipinas para magtrabaho, mahigit 100,000. Ang perang iyon ang bumuhay sa mga pamilyang Pilipino. Direkta siyang tumingin sa akin. Doktor, alam mo ba kung paano tinrato ng mga Pilipino ang aming mga kabataan? Paano? Tinatrato kaming tao. Nanginginig ang boses ng kalihim. Ang mga kaibigan kong nagtrabaho sa Tsina ay tinatawag na Mongol slave, ginawa kong Filipino slave. Hindi rin binibigyan ng tamang suweldo. Ganoon din sa kabilang block. Inisnab kami. Huminto siya. Iba ang Pilipinas. Binigay nila ang suweldo sa oras. Sabay silang kumain sa amin. Tinawag mismo ng CEO ang aming pangalan. Hindi hoy, ikaw, kundi Ginoong Bato, isang Pilipino, local name. Maliit na bagay. Ang tawagin ng pangalan, ang kumain ng magkasama. Ngunit ang maliit na bagay na iyon ang nagpabago sa lahat. Kaya, naramdaman ninyo na kapatid sila? Tanong ko. Tumango ang kalihim. Alam mo ba kung ano ang kapatid? Ang tumutulong kapag may problema. Ang hindi nagmamayabang. Ang hindi kami hinahamak. Ang Pilipinas ay ganoon. Hinawakan niya ang mesa. Ang Tsina ay laging nakatingin mula sa itaas. Tinutulungan namin kayo. Magpasalamat kayo. Ganoon din ang kabilang block. Iba ang Pilipinas. Magkasama tayong gumawa. Magkasama tayong umunlad. Pantay ang tingin. Isinulat ko sa aking notebook. Pantay ang tingin. Dagdag pa ng kalihim. At may isa pa. Ang Pilipinas ay tumutupad sa pangako. Pangako? Oo. Hindi tumutupad sa pangako ang Tsina. Sinasabi nilang win-win pero sila lang ang panalo. Ganoon din ang kabilang block. Iba ang Pilipinas. Kung sinabi nilang gagawin, ginagawa. Kung hindi kaya, sasabihin nilang hindi kaya mula pa sa simula. Hindi sila nagsisinungaling. Tumawa ang kalihim. Doktor, noong nag-meeting kami sa Philippine Construction Company, nagbigay ako ng hindi makatotohanang hiling. Sinubok ko sila. Alam mo ba kung ano ang sinabi ng kinatawan ng Pilipinas? Mahirap iyan. Ganoon ang sabi. Hindi, susubukan namin, kundi mahirap. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang tiwala. Ang mga taong ito ay hindi nagsisinungaling. Tumango ako. Katapatan. Iyon din ang sentro ng tiwala. Pagkatapos ng interview, naglakad ako sa lungsod. Ang mga salita ng kalihim ay umaalingaw-ngaw sa isip ko. Kapatid, tingin, pangako, hindi ito malaking bagay. Hindi rin ito magara. Maliit na bagay lang. Ang tawagin ang pangalan. Ang kumain ng magkasama. Ang tuparin ang pangako. Ang hindi manghamak. Hindi alam ng Tsina at ng kabilang blok ito. Akala nila, kailangan lang nilang magbigay ng lakas. Akala nila, kailangan lang nilang bumili ng pera. Ngunit ang puso ng tao ay hindi gumagalaw sa pamamagitan ng lakas o pera. Alam ng Pilipinas iyon. Bakit nila alam? Dahil naranasan din nila. Naranasan din ng Pilipinas na hamakin ng mga malalaking kapangyarihan sa nakaraan. Naranasan nila ang kolonyalismo at digmaan. Alam nila ang kalungkutan ng mahihina. Pauwi sa hotel, dumaan ako sa harap ng Philippine Embassy. Mas marami ang mga bulaklak kaysa noong nakaraang araw. Mas marami rin ang mga sulat. Napansin ko ang isang sulat. Nakasulat sa wikang Filipino. Noong nagtatrabaho ako sa Pilipinas, natatandaan ng boss ko ang birthday ko.
Binilhan pa ako ng cake. Hinding-hindi ko malilimutan. Salamat, kapatid na bansa. Tiningnan ko ang sulat ng matagal, isang cake. Nagpabago iyon sa buhay ng isang tao at ang taong iyon ay umuwi sa kanyang bayan at nagkuwento kung anong klasing bansa ang Pilipinas. 100,000 kabataang Pilipino ang nagtrabaho sa Pilipinas. 100,000 karanasan ang nag-ipon. Kumalat ang karanasan na iyon sa word of mouth. Iba ang Pilipinas. Tinatrato kaming tao. Gumastos ang China ng bilyon-bilyong dolyar. Nagtayo ng dambuhalang infrastructure. Ngunit hindi nila nabili ang puso ng Pilipinas. Ang Pilipinas, lokal, ay namuhunan ng sincerity sa halip na pera at nakuha nila ang puso ng Pilipinas. Isinulat ko ang huling pangungusap sa aking notebook. Ang kapatid ay hindi binibili ng ginto. Itinayo ito ng tapat na puso. Lumipas ang 2 taon. Muli akong sumakay ng eroplano patungong Maynila. Naalala ko ang unang pagkakataon na nakita ko ang collapse site 2 taon na ang nakalipas. Kalawangin na bakal, basag na semento, namatay na pamilya, at galit na mga Pilipino. Ano na ang nakatayo sa lugar na iyon ngayon? Sumakay ako ng taxi mula sa Paliparan. Sabi ko sa driver, pakihatid sa site ng kondo ng Pilipinas, lokal. Ngumiti ang driver. Ah, iyon bang kondo? Natapos kahapon. Ngayon ang unang araw ng paglipat. Gusto ko ring makita. Sakto. Tumakbo ang taxi patungong labas ng Maynila. Nagbago ang tanawin sa labas ng bintana. 2 taon na ang nakalipas. Isang disyerto ito. Ngayon, maayos na ang kalsada. At nakita ko sa malayo, napahinga ako ng malalim. May nakatayong mga gusali. Isang condo complex. Ang malinis na panlabas na dingding ay nagniningning laban sa asul na langit. 1, 2, 3. Mahigit 10 gusali ang nakahanay. Lahat ba iyan ay itinayo ng Pilipinas? Tanong ko. Buong pagmamalaking sumagot ang driver. Oo, mahigit 5,000 unit. Ang pinakamalaking condo complex sa kasaysayan ng Pilipinas. Bumaba ako sa taxi. May banner sa pasukan. Pilipinas at Pilipinas. Magkasamang itinayo ang tahanan. Ligtas at mainit na tirahan. Magkahalong Filipino at wika ang nakasulat. Ang site ay parang piyesta. Daan-daang tao ang nagtipon. Ngayon ang unang araw ng paglipat. May mga lobo na lumilipad. May tugtog ng musika. Tumakbo ang mga bata. Lumapit ako sa gusali. Hinawakan ko ang panlabas na dingding. Matibay. Ang pakiramdam ng sementong maayos na cured. Malinis ang mga joint. Sa loob ng 40 taon, nakakita ako ng libu-libong gusali. Ngunit ang finish na ito ay world class. Napansin ako ni Engar Santos, ang site manager ng Maharlika Construction. Dr. Anderson, salamat sa pagdating. 2 taon na, di ba? Nagkamay kami. Tinupad ninyo ang pangako. Sabi ko. Sabi ninyo, matatapos sa loob ng 2 taon at nagawa ninyo. Tumawa si Engar Santos. Sa totoo lang, natapos kami ng mas maaga ng 1 buwan. Nagbigay kami ng sapat na oras para sa final inspection. 1 buwan na mas maaga. Karaniwan, nade-delay ang construction site. Maraming variable supply ng materyales, problema sa tao. Nakakagulat na, natapos ng mas maaga ng 1 buwan. Nilisan ko ang loob ng gusali. Sumakay ako ng elevator hanggang sa 10th floor. Malawak at maliwanag ang pasilyo. May amoy pa ng pintura, ang amoy ng bago. Pumasok ako sa isang bukas na unit. Living room, 2 bedroom, kitchen, toilet. Maliit, ngunit efficient ang layout. Malaki ang bintana at maganda ang sikat ng araw. Hinawakan ko ang sahig. Mainit. Floor heating. Paliwanag ni Engar Santos. Inilagay namin ang Philippine floor heating system. Ang taglamig sa Maynila ay malamig. Ang floor heating ang pinakamahusay. Floor heating. Ang tradisyonal na heating system ng Pilipinas na gumaganap bilang Japan sa orihinal. Isang istruktura na nagpapainit sa buong sahig. Perpekto para sa taglamig ng Pilipinas. Wala nito sa kondo ng China, di ba? Tanong ko. Wala, sabi niya. Ang gusali ng China ay may radiator heating pero hindi nakayanan ang lamig ng Pilipinas. Madalas na nagyayelo at pumuputok ang pipes. Tumango ako. Inaral ng Pilipinas ang kapaligiran ng Pilipinas. Inilapat ang technology na akma sa lokal na klima. Hindi lang nagtayo at umalis. Lumabas ako. Nagsisimula na ang turnover ceremony. Nagtalumpati ang Philippine Construction Minister. Ngayon, 5,000 pamilya ang magkakaroon ng bagong tahanan.
2 taon na ang nakalipas, nawalan kami ng pag-asa. Gumuho ang gusali. Namatay ang mga mamamayan. Ngunit ngayon, nakikita namin ang pag-asa. Tiningnan ng kalihim ang kinatawan ng Pilipinas. Nagpapasalamat kami sa aming mga kaibigang Pilipino. Tinupad nila ang pangako, hindi nila kami binigo. Nagpalakpakan, naghiyawan ang mga Pilipino. Umiyak ang ilan. Nagsimula akong mag-interview sa mga lilipat. Ang unang pamilya ay isang mag-asawa na may 2 anak. Nanginginig ang kamay ng asawang babae habang kinukuha ang susi. Ano ang nararamdaman ninyo ngayon? Tanong ko. Sumagot ang babae, parang panaginip. Ang kondo na tinitirhan namin dati ay gawa ng Tsina. Takot kami araw-araw. May lamat ang dingding. Sobrang lamig ng bahay kapag taglamig. Iba dito, mainit at matibay. Dagdag ng asawang lalaki. Isang bahay kung saan ligtas na lalaki ang aming mga anak. Iyon ang pinakamahalaga. Ang pangalawang interview ay isang babae na nasa 60s. Nakatira siyang mag-isa. Lola, kumusta ang kondo? Umiyak siya. Salamat mga Pilipino. Salamat talaga. Binigyan ninyo ako ng bahay. Kahit matanda na ako. Napuntong taon akong nanirahan sa kondo ng Tsina, pero hindi ako nagkaroon ng ganoong kainit na bahay. Hinawakan niya ang kamay ko. Ikaw, Pilipino ka ba? Hindi po Amerikano? Kahit ganoon, sabihin mo sa mga Pilipino. Salamat. Salamat talaga. Hindi ako makapagsalita. Naging mainit ang mata ko. Ang pangatlong interview. Ito ang pinakamahirap makilala. Isang lalaki na nasa 30s. Siya ang nawalan ng pamilya sa pagguho 2 taon na ang nakalipas. Ang asawa at 8 taong gulang na anak na babae ay sabay niyang nawala. Siya ang nag-iisang survivor ng aksidente. Ngayon, lumipat siya sa kondo na itinayo sa lugar na iyon. Mahirap, di ba? Maingat kong sinabi. Ang manirahan muli sa lugar na ito, umiling siya. Hindi. Sa halip, ito ay comfort. Comfort? Tumingin siya sa labas ng bintana. Dito namatay ang asawa at anak ko dahil sa substandard na gusali ng Tsina. 2 taon akong nanaginip ng masama. Gumuho na kisame. Sigaw. Bawat gabi, lumalabas ang tanawing iyon. Hinawakan niya ang dingding. Pero iba ang gusaling ito. Itinayo ito ng mga Pilipino ng may puso, matibay at ligtas. Habang nakatira dito, naaalala ko ang asawa at anak ko. Ang lugar na ito ay hindi na lugar ng kamatayan. Ito ay lugar ng panibagong simula. Diretso siyang tumingin sa akin. Hinimay ng Pilipinas ang sugat namin. Nagtayo sila ng bagong pag-asa sa gumuhong lugar. Alam mo ba kung gaano kalaki ang ibig sabihin yon? Hindi ako makasagot. Napipi ang lalamunan ko. Ngumiti siya. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko siyang ngumiti sa loob ng 2 taon. Sasabihin ko sa asawa ko, mahal, ligtas na. Nagtayo ng matibay na bahay ang mga kapatid nating Pilipino. Pati sa anak ko. Okay na si tatay. Hindi na babagsak ang kisame. Matulog ka ng mahimbing. Hindi na ako makapagtanong. Lumabas ako. Nagtipo ng mga tao sa plaza. May tugtog ng kanta. Traditional Filipino music. May nagsimulang sumayaw. Tumawa ang mga bata at ginaya ang sayaw. Sa isang sulok, nakatayo ang mga Philippine engineer. Nakangiti din sila. Lumapit ang mga Filipino worker na nagtrabaho sa loob ng 2 taon at nakipagkamay. May mga nagyakapan. Tumayo si Enger Santos, ang Maharlika Construction Manager, sa tabi ko. Doktor, iyan ang dahilan kung bakit kami nagtatrabaho. Tiningnan niya ang plaza. Hindi kami nagtatayo ng gusali. Nagtatayo kami ng buhay ng mga tao. Ang ngiti na iyan, ang luha na iyan ang reward namin. Tumango ako. Hindi na enjoy ng Tsina ang damdaming iyan, di ba? Kumita lang sila at umalis. Hindi nila tiningnan ang mukha ng mga tao. Sumagot si Enger Santos, kaya gumuho. Hindi lang ang gusali ang gumuho. Gumuho ang trust. Gusto naming gawin ito sa ibang paraan. Isinulat ko sa aking notebook, ang konstruksyon ay hindi teknolohiya ng semento at bakal. Ito ay teknolohiya ng pag-uugnay ng tao sa tao. Alam ng Pilipinas iyon at hindi alam ng Tsina. Nagsimulang gumabi. Ang bintana ng kondo ay nagsimulang magliwanag ng isa-isa. 5,000 lights ang nagniningning. Sa lugar na dati ay madilim 2 taon na ang nakalipas na puno ng liwanag. Ito ang miracle na ginawa ng Pilipinas, lokal. Kinabukasan, pagkatapos ng turnover ceremony, nagsagawa ng emergency press conference ang pamahalaan ng Pilipinas. Dumalo ako.
Nagtipon ang media sa buong mundo. Lahat ay naghihintay sa anunsyo ng Pilipinas. Umakyat ang Pangulo sa podium. Maliwanag ang kanyang mukha. Ibang-iba sa tensyonadong mukha 2 taon na ang nakalipas sa lahat ng mamamayan at sa buong mundo. Nag-aanunsyo ako. Huminto siya. Nag-flash ang mga kamera. Simula ngayon, lahat ng National Construction Project ng Pilipinas ay ipagkakatiwala namin sa Pilipinas, lokal. Naghiyawan ang mga reporter. All construction. Nangangahulugan iyon ng lahat. Nagpatuloy ang Pangulo. Mga kondo, kalsada, riles, ospital, paaralan. Lahat ng national facility na itatayo sa Pilipinas ay itatayo ng mga kumpanyang Pilipino. Hindi lang ito business contract. Ito ay pangako sa ating bansa. Nagtaas ng kamay ang isang Chinese reporter. Pangulo, paano na ang relasyon sa China? Ang economic retaliation? Sumagot ang Pangulo. Maaari kaming makipagtulungan sa China sa ibang larangan. Pero ang konstruksyon? Iba. Ang buhay ng aming mamamayan ang nakataya. Hindi namin ipagkakatiwala ang gusali sa bansang hindi namin mapagkakatiwalaan ang buhay. Direktang salita. Walang diplomatic rhetoric. Lantaran siyang nagsalita. Nagbulungan ulit ang mga reporter. Dagdag pa ng Pangulo, 2 taon na ang nakalipas, nawalan kami ng pag-asa. Namatay ang mga mamamayan. Gumuho ang gusali. Binantaan kami ng malalaking kapangyarihan. Ngunit hindi kami sumuko. Pinili namin ang Pilipinas, lokal. Itinuro niya ang larawan ng kondo na natapos kahapon. Ito ang resulta, 5,000 unit ng ligtas na tahanan. Bahay na matitirhan ng ligtas ng aming mamamayan. Tinupad ng Pilipinas ang pangako. Natapos ang press conference. Umalis ako sa palasyo. Lahat ng konstruksyon sa Pilipinas ay sa Pilipinas, lokal. Ito ay napakalaking sukat. Kalsada, riles, ospital, paaralan. Mga proyekto na aabutin ng ilang dekada at bilyon-bilyong peso. Ang market na binuo ng China sa loob ng 10 taon ay tuluyang nakuha ng Pilipinas, lokal. Nagulantang siguro ang Beijing. Ang Pilipinas, isang mahalagang partner sa economic plan nila, ay tuluyang lumayo at sa pinakanakakababa na paraan. Sa deklarasyon na hindi mapagkakatiwalaan ng China, bumalik ako sa hotel at inayos ang aking gamit. Kailangan ko nang umuwi sa Amerika bukas, ngunit may kailangan pa akong gawin bago umalis. Kailangan kong isulat ang report. Binuksan ko ang laptop. Inayos ko ang mga datos na nakalap sa loob ng 2 taon. Larawan ng collapse site. Investigation report. Recording ng interview. Quality comparison analysis. Lahat ay nag-ugnay bilang isang kuwento. Napagpasyahan ko ang title, Ang Modelong Pilipino. Hindi construction superpower, kundi trust superpower. Sinimulan ko ang introduction. 2 taon na ang nakalipas, gumuho ang kondo sa Pilipinas. Gusaling itinayo ng China. Namatay ang mga mamamayan. Pinalayas ng pamahalaan ng Pilipinas ang China at pinili ang sarili nitong mga mamamayan Pilipinas, lokal. Nagtataka ang mundo. Bakit Pilipinas? Nagpatuloy ako sa body. Simple ang sagot, tiwala. Nagtayo ng tiwala ang Pilipinas. Nawala ng China ang tiwala. Inilista ko ang mga numero. Rebar usage, Pilipinas 120%, China 48%. Quality inspection, Pilipinas 50 yugto. China, peke ang dokumento. Earthquake design, Pilipinas 7.0 magnitude, China wala. Completion period, Pilipinas 1 buwan mas maaga, China delayed. Technology transfer, Pilipinas full implementation, China 0. Ang mga numero ang nagsasabi ng lahat. Ang pagkakaiba ay napakalaki na walang saysay ang paghahambing. Ngunit may bagay na hindi maipaliwanag ng mga numero. Bakit ginagawa ito ng Pilipinas? Kailangan kong isulat ang sagot sa tanong na iyon. Ang sikreto ng konstruksyon ng Pilipinas ay hindi teknolohiya. Ito ay ugali. Sinipi ko ang salitang narinig ko sa site. Walang hindi kaya. Gagawin namin. Ang espiritu na iniwan ng henerasyon na nabuhay sa construction sa disyerto. Walang shortcut. Ang responsibilidad na magtayo ng gusali na titirhan ng tao. Hindi mag-shortcut ang kapatid. Ang ugali na tratuhin ang iba ng pantay. Iyan ang essence ng konstruksyon ng Pilipinas. Hindi semento at bakal, kundi tao at tiwala. Ang technology ay resulta lang na itinayo sa ibabaw niyon. Isinulat ko ang conclusion. Gumastos ang China ng bilyon-bilyon sa economic plan. Naglagay sila ng kalsada, nagtayo ng daungan,
naglatag ng riles, ngunit hindi nila nakuha ang puso ng Pilipinas. Tinali nila ng utang, tinakot ng pananakot, trinaydor ng substandard na konstruksyon. Ang resulta ay pagguho ng tiwala. Iba ang approach ng Pilipinas. Namuhunan sila ng sinseridad sa halip na pera. Nag-abot sila ng kamay sa halip na nananakot. Tinupad ang pangako, ginarantiyahan ang kalidad, nagbahagi ng teknolohiya, nag-aral ng mga tao. Ang resulta ay pagtatayo ng tiwala. Ang Pilipinas ay isang maliit na bansa. Ngunit ang pagpili ng maliit na bansa ay nagpadala ng mensahe sa mundo. Ang nakuha sa lakas ay nawawala rin sa lakas. Ang nakuha sa tiwala ay nananatili magpakailanman. Isinulat ko ang huling pangungusap. Ang Pilipinas ay hindi construction superpower. Ito ay trust superpower. Ito ang tunay na dahilan kung bakit nanalo ang Pilipinas sa Tsina. In-save ko ang report. Isumite ko ito sa World Construction Association. Ibibigay ko rin ito sa academic journal. Kailangan kong ikuwento ang istoryang ito sa mundo. Tiningnan ko ang labas ng bintana. Ang mga bituin ay nagniningning sa kalangitan ng Maynila. Sa malayo, ang mga ilaw ng Philippine Condo Complex ay kumikislap. 5,000 pamilya. Ang pag-asa ng 5,000 pamilya. Nagtrabaho ako sa industriya ng konstruksyon sa loob ng 40 taon. Nakita ko ang libu-libong gusali sa buong mundo. Ang mga skyscraper sa New York, ang matataas na gusali sa Dubai, ang mga lumang cathedral sa Europa. Ngunit ito ang unang pagkakataon na may gusali na ganoon kasaya ang dibdib ko. Hindi ito magara. Hindi ito ang pinakamataas sa mundo. Hindi rin ito state of the art. Ito ay isang ordinaryong kondo. Ngunit ang kahulugan na nakapaloob dito ay mas malaki kaysa sa anumang skyscraper. Ang pag-asa na itinayo muli sa gumuhong lugar. Ang buhay na namulaklak sa lugar ng kamatayan. Ang mga tao na bumangon mula sa kawalan ng pag-asa. Iyan ang gusaling ito. Iyan ang miracle na ginawa ng Pilipinas. Uuwi ako sa Amerika bukas. Sa opisina ko sa New York. Sa nakasanayang buhay. Ngunit hindi ko malilimutan ang karanasang ito. Ang pagpili ng Pilipinas, ang pangako ng Pilipinas, at ang salitang kapatid. Habang nakatingin sa labas ng bintana ng eroplano, iisipin ko, may Pilipinas sa ibaba at sa tabi nito may Pilipinas. Ang dalawang bansa ay magkahawak kamay na parang magkapatid. Sinubukan ng Tsina na bilhin ang mundo ng ginto. Hindi sila nagtagumpay. Nakuha ng Pilipinas ang mundo sa pamamagitan ng puso. Nagtagumpay sila. Ang pagkakaiba na iyon ang nagpapabago sa Asian landscape sa ika-21 siglo. Isinara ko ang notebook. Nagdagdag lang ako ng isang pangungusap sa dulo. Ang tiwala ay mas matibay kaysa sa semento. Pinatunayan iyan ng Pilipinas. Ano ang tingin ninyo? Kung sa tingin ninyo ay talagang kahanga-hanga ang Pilipinas, pakikomento. Mabuhay ang Pilipinas. Maraming salamat sa panonood hanggang sa huli. Magkita-kita tayong muli sa isa pang nakakaantig na kwento ng ating bansa.